Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong article sa GMA News Online na pahayag ni Senator Chis Escudero na ang impeachment court pwedeng butuhan nila kaagad kung madismiss o hindi yung impeachment complaint. So ibig sabihin, madali lang ito pag nag-open na ang session, nag-open na ang 20th Congress sa July 28, maka-elect sila ng Senate President, ay impas na. Tapos ng boxing. Ito ang artikulo. Chis on move to dismiss BP Sara's impeach case. There's no prohibited motion, sabi niya. The Senate Impeachment Court may vote on the motion to dismiss the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte if a senator judge makes such a submission, Senate President Escudero said Wednesday. Escudero was asked, tinanong ng media, if the Senate Impeachment Court could take up a motion to dismiss the impeachment complaint against the Vice President outright. Outright ba? Okay. Example, ngayon, nabuo na ang Senado, 20th Congress, naka-elect na sila ng Senate President. Granting si Escudero pa rin ang Senate President. Okay. Impeachment Court. Bato. I move for the dismissal of the impeachment case so-and-so. Pwede yun. Or, pwede yung mga lawyers ang mag-move for the dismissal kasi ad cautelam yung kanilang reply sa summon. Wala namang bawal na motion, sabi ni Escudero. Yan ang problema ko sa maraming nagsasabi na kung ano-ano. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision o sa saligang batas o sa rules of impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Hindi mo namang pwedeng pigilan, sabi ni Escudero. Dahil, sabi niya, dahil collegial body ang Senado bilang impeachment court, kapag kami nag-motion at may nag-object, ano bang gagawin? Jadi pagbubutuhan, sabi niya. Maalala ko tuloy nung college pa ako, tinuruan kami yan, yung parliamentary procedure. Ganyan lang yan. Motion, object, divide the house. I move for the division of the house. Yun na. Who are in favor of so-and-so? Taas na ng kamay. Or not in favor? Taas na ng kamay. Yun. Parliamentary procedure. Ganyan din pala itong ginagawa sa Senate as an impeachment court. Basta may nag-move, and then may nag-object, boto ka agad. So, nakikita ko na yan. Si Batorne, Senator Batorne, yan na naman. Pag-open pa lang, motion to dismiss. So, sandali lang pala. Hindi tayo makakapanood ng bloodbath. Always by simple majority. Ito, dagdag pahayag ni Senator Escudero. Always by simple majority. Ang hindi lamang required ng simple majority is 13. Ang hindi lamang required ng simple majority kasi 2/3 ang kailangan kapag magbotohan, iyong acquit or convict. Okay? It begs the question, sabi niya, kung may simple majority ka to dismiss, for example, then imposible na maka 2/3 ka. It's simple math. 2/3 kailangan sa conviction. 2/3 is 16. So, ang sinasabi ni Senator Escudero, kung makakuha ka ng 13 votes to dismiss, ibig sabihin, imposible na makakuha ka ng conviction na 16.
Simple math. Correct. Kasi, siyam lang ang kailangan na senador para ma-acquit si BP Sara. Kung pagbotohan, 13 senators pumayag na i-dismiss, tapos ng boxing, hindi na tayo makakapanood ng bloodbath. Yan ang problema. Okay, ano pa? Escudero said the motion to dismiss can also be put forward by the lawyers of Vice President once the impeachment trial is convened. Based on the answer ad cautelam of the Vice President seeking to dismiss the impeachment complaint for being illegal as it violates the constitutional one-year ban limiting the filing of one impeachment complaint against an impeachable official per year. Okay. Bringing up, sabi ni Escudero, bringing up naman sa lawyer ad cautelam So I presume her lawyers will do that. Yun din ang sinasabi ng spokesperson ng Senate, si Atty. Tungol, na we are expecting the lawyers to seek for the dismissal of the impeachment complaint dahil nga ad cautelam. Ito na yung mga House spokes, mayroon pa, senator, mga incoming senators, sinasabi na kinokots na daw ng Senate spokesperson ang defense lawyers ni BP Sara. Anong kinokots niya? Kahit ako, hindi ako lawyer, nakikita ko na ganun ang gagawin. Yung naintindihan ko ang ad cautelam, ay talagang isik nila kagad ang dismissal. So, dalawang mangyari. Wala pa yung trial proper. Pag-convene pa lang ng impeachment court, pwede na isang senator judge mag-move to dismiss and then botohan. So, my opinion, pag nagbotohan, siguradong may simple majority, mananalo ang motion to dismiss. Kasi mabibilang mo na yung mga senador na pabor kay BP Sara. Kung hindi naman ma-dismiss, yun na, trial proper. Ang mga abogado ni BP Sara, ganon din, they will seek the dismissal outright, botohan na naman. Simple majority lang, 13 lang ang kailangan. So, I'm worried, baka hindi tayo makapanood ng bloodbath nito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ay nangalamat mi sa Ginoo nga nakabalay mi. Dili mi makabalay og wala mi hinabangi sa impulsor. Ala inangin ka. Katulong kinong sila. Pagka ka magalang. Kani mi salamat sa iwa ka sa balay dayon na big tuloan ang gayo oy. Ito basin na. Tingnan sa pagkansaudan. Ayaw na kayo. Yan bay? Dai. Karon managid ang balay ni Ante. Bago niyang balay. Karon Ante unsa ang imong ika-istorya nga humanagid Ante imong balay nakatop na gid ka.
nalamat ko nga nakabalay na ko wa na itulo. Nalamat gid ko sa Ginoo nga nag-insure ani nga nakahuman gid ko balay. Ay wala ko'y abuhan o kuan, wala ko hinabangi. Sige ante, salamat.